Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi mga kababayan ko. So bago lahat tayo mag-start do sa main topic, may finorward sa aking video si Sir John Crusade, yung sa Marawi. So panoorin natin 'to mga men. Itong video sa State of the Nation. Katatapos ito ng gera ng Marawi. Kahit ilang araw nang tapos ang bakbakan sa Marawi at wala ng sibilyan sa main battle area, may naririnig pa rin daw ang ilang sundalo na boses na tila humihingi ng tulong. Paniwala ng ilang mga Muslim, posibleng galing ito sa mga tinatawag na Dijin. May Anong Dijin? Di ba Jin? J-I-N-N? report si Wait, yung jin ba na yon? Pag sinabi mo, mga kapatid na Muslim, kapag sinabi bang jin, automatic ba, evil spirit na yon? Pag jin? Di ba doon nagsimula yung word na genie? Yung sa Aladdin? Tama ba ako? Yeah, I know, ang Aladdin, Chinese yung una niyan eh. Chinese ang pinagmula ng Aladdin, di ba? Then, nasama yung kwento ng Aladdin sa Arabian Nights. Yung Alibaba and the 40 Thieves. May tinutukoy din na jinn doon. Tingnan nga natin, tama ba ako? Di ba genie? Ang doon nag-start yung genie na word. Di ba dog, doggy? Tama ba ako? Dog, doggy. Yun naman jinn, genie. Parang ganon. Tingnan nga natin, baka mali ako. Genie etymology. Tingnan natin Okay. Tama nga ako. Pag sa Arabian Nights na ito origin yung genius daw, genie sa French, genius naman sa English. Pero pag sa English ay genie, galing yung sa Arabian Nights Entertainments, jinn. Then naging genie. Pero bakit kadalasan sinasabi nila ang jinn daw evil? Considered ba as evil ang jinn? Mga Muslim diyan baka may Muslim sa akin nakikinig. Or may jinn na mabuti, yung katulad nung sa Aladdin. So, play nga natin ulit tong Chino Gaston. Kuha ito ng pagpasok ng mga media sa main battle area. Pansin ang mga sunog at gumuhong gusali sa dati masiglang business districts. Wala talaga na naidudulot na maganda ang gera, Kaya hanggat maaari, idaan lagi sa peace eh. Wala talagang panalo pagka ganyan. Yes, nanalo kayo, dahil nagapit niyo yung kalaban. Pero tinan niyo kung ano nangyari. Sayang, Sa lungsod, dito nasawi ang karamihan sa mahigit 50 sibilyang nadamay sa bakbakan o di kaya pinatay ng mga terorista. Pero habang kinukunan ng isang nasunog na gusali, may narinig na kakaibang tunog. Yon yung sigaw. Kumuha ng video na parang siya lang ang nakarinig ng Ulitin nga natin. gusali, may narinig na kakaibang tunog. Nagtaka ang kumuha ng video na parang siya lang ang nakarinig ng kakaibang tunog na muling naulit ilang segundo lang ang lumipas. Sangkay. Ayon sa mga nakausap naming Muslim, may ilan din sa kanilang naniniwala na may mundo ng mga hindi tagalupa o kung tawagin ay mga jinn. Ang mga jinn daw ay mga nilalang nakasabay ng tao at mga hayop na nilikha ni Allah. Ang tao ginawa raw mula sa liwanag habang ang mga jinn mula sa usok at apoy. Yung mga Dahil evil ang jinn, ganun ba? areas na it attracts negative forces. That's where usually the bad genes go to, because they feed on the negative forces. Ayon sa isang May good jinn din. May good jinn din, may bad jinn, may good jinn. sa militar, Di ba gin yung iniinom? Joke lang. ilang mga sundalong nakakarinig din ng mga boses ng babae tuwing gabi na pawang humihingi ng tulong. Ito'y kahit ilang araw na ring natigil ang bakbakan at wala ng sibilyan sa main battle area.
Mula Pero ito ha, sige, tatry kong bigyan ng explanation to. ang nadamay sa bakbakan o di kaya pinatay ng mga terorista. Pero habang kinukunan ng isang nasunog na gusali, may narinig na kakaibang tunog. Nagtaka ang kumuha ng Kung akong tatanungin mo, hindi ito paranormal eh. Naririnig ko na ito eh, tong sound na to pag ako'y nasa highway. Hindi ba parang brake lang ng truck yan? Kasi obviously, kung papanoorin mo video dito, na parang siya lang ang nakarinig ng kakaibang tunog na muling naulit ilang segundo lang ang lumipas. kasi kung makikita mo may mga sasakyan na dumadaan eh. At sa umpisa pa lang nito, may ugong ng sasakyan sa background. So meaning, may mga sasakyan din. Tama ba ako? Tsaka yung tunog na yun, familiar sa akin. Yung tunog ng ng truck na pumipreno or fan belt ng truck. Kadalasan yan maririnig mo yan sa mga construction site or sa terminal ng bus. May ganyan eh. Yung ganyan. Nakakaibang tunog. Hanap nga tayo ng sample niyan ha, ng sound niyan, sample sound. Alam ko ano yan eh. Tingin nga tayo. Ano bang tawag sa sound na yan? Breaking sound ba? Breaking sound effect. Nagbe-break. Tingnan nga natin. Ibang brake naman to. Brake ito na yung brake ng sasakyan, brake na nasira yon. Ang brake pala, B-R-A-K-E. Preno. Car brake. Hindi Yun, medyo malapit. Screeching sound. Tingnan natin. Car screech. Kuha, di ba? Ito para sa akin lang naman ha. Tinan mo ang sound nito ha. Oh. Ito yung sound nung sigaw sa Marawi. Isang nasunog na gusali, may narinig na kakaibang tunog. Di ba? Now, tingnan na natin car screech sound na to. Di ba? Same siya na tunog. Ito din, screech din ang sound. Ako for me, yun. 'Di ba? Kaya nung time na yan, sinasabi nung iba na hindi nila narinig yan nung actual kasi hindi naman sila nakafocus dun eh. Dahil sa actual, natural sounds lang yan. Na-highlight lang yan pag na-videohan. For me, sige, subjective lang ayoko namang malay mo totoo naman talaga na sumigaw na jinn yun or kung ano man. Kaya lang for me, malapit siya doon sa sound ng screeching eh. Di ba? Tignan mo yung sound ditong screeching. Diba? Siguro may mga construction site dyan or may nire-recover yon, equipment yon na may nire-recover or Kasi parang yan nire-rehab dati nila yung na yan eh. Anyway mga kababayan ko, move on tayo doon sa main content. Naka 9 minutes din tayo doon. Dito naman tayo sa video na ni-request yung kay Corina Sanchez na Santa Santito, Huwad na Santo. What do you mean Huwad na Santo? Panoorin nga natin ito mga kababayan ko kung ano man itong... Ito kakaibang kwento. Isang imahen ng birhen sa Malabon ang hindi dinadasalan, kundi kinatatakutan ng mismong may-ari
Dahil ang usap-usapan ng mga residente doon, ang poon daw sinasaniban ng demonyo. Ayos ah. Ang dahilan, maling ulo daw kasi ang nakakabit sa rebulto. Oh, ito ha. Wala muna tayong pakialaman sa religion. Ang kukomentan lang natin itong kasi may mga magsasabi diyan na yan ay idolatry, 'di ba? Ayon sa Bible, masama 'yan, 'di ba? Wag muna nating yan. Hayaan muna natin 'yon. Maging objective muna tayo do sa main issue ha. Doon muna tayo. Imbis na pambabae, pugot na ulo ng lalaking anghel na hindi daw nabindisyonan ng kanilang nailagay. Ano ang Sa akin naman, wala namang kinalaman yun, di ba? Unang-una, hindi naman confirm na ganyan talaga itsura ng anghel or ano. Di ba, min? Wala naman sigurong kaso yun. katotohanan sa haunted na Birheng Maria? Actually, yung Nazareno nga, di ba? Hindi na yun yung original na katawan. Ay, tama ba ako? Yung pinoprocession niya, dalawa ang Nazareno eh. Correct me if I'm wrong yung mga deboto dyan. Ang Nazareno, yung naka-display dun sa dulo, yun yung original na katawan, pero fake yung ulo. Yung naka-display yata sa publiko, yung pinoprocession, replica lang yon pero yung ulo nun totoo. Tama ba ako? Paki-correct nga ako kasi dalawa yung Nazareno eh. Both sila, may original part sila. Totoo ba ang kababalaghan sa Santa Santito, huwad na santo? Sa pool sa pagkabata, imbis na mga laruan ang kinahiligan, mga imaheng santo na ang naging Mga action figure, no? paboritong hawakan at punasan ni Franz. Bukod kasi sa lumaki siyang sakitin at hindi palalabas ng bahay para makipaglaro noon, lagi siyang hila-hila ng kanyang lola Esperanza para magdasal sa iba't ibang simbahan. Bahay din ng lola ko, ganyan din eh. May marami mga ganyan. Panakot sa amin yung dati eh. Pagka nandun kami, maingay kami at naglalaro kami, panakot sa amin yun eh. Ano yan, nabubuhay yan. Hahabulin ka niyan. Aba, Ginoong Maria, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. maliit pa lang silang dalawa yung laging banding nila magsimba. Lagi minumulat ng lola niyang huwag ka magsasawang magdasal. Banding magsimba, no? Tara, banding tayo, magsimba tayo. Hindi bagay sa akin yung ganung banding. Kasi yan ang magpapalakas sa'yo. Lagi lang yan. Nasa Don't get me wrong okay lang yan kung gusto niya yan yung banding niya. Pero sa akin baka masunog ako eh. kwarto, nakakulong. Para siya nagmimisa. Nakaharap siya sa salamin minsan. Tinataas niya kung ano-ano. Parang Nung bata kami, ganyan din kami eh. Kasi Catholic school kami, ganyan din ang ginagawa namin nung wala namang dyan kasi dun sa school namin, di ba Catholic school yon, may mga teacher kaming pare at forsado kami magsimba sa San Sebastian nun. Forsado kami magsimba para, alam mo yun, syempre ma-adapt mo yan eh. Dahil bata ka, bibili kami ng mga biscuits na ganyan. Ginagawa din namin yan nung bata kami. niya, yung ostya, yung pare, ganun siya. Sa isang lumang simbahan sa Malabon, unang ipinakilala kay Franz ng kanyang relihiyosang lola ang sari-saring mga santo. Dito rin siya maagang naimulat sa mga nakakahangang kwento ng bawat puon. At mula noon, naging pinaka-paborito ni Franz ay ang tungkol sa pagkabata ng Birheng Maria. Sadyang madasalin at bukas palad din sa mga gawaing simbahan. Anong kinalaman nun sa pagpalit ng Kaya hindi sumagi sa isip noon ng 15 anyos na sakristan na ang inaakala niyang poon na magbibigay sa kanya ng proteksyon at biyaya ang siya palang magtutulak sa kanya at sa kanyang pamilya sa kapahamakan.
Franz, kailan mo siya unang nakita at paano? Nung last year po, sa bahay po nung tatay-tatayan ko, malapit lang din po sa amin. Meron po talaga siyang ulo doon na binigay din ng kakilala niya din po. Ngayon yung ulong yun, pangsantunin niyo po talaga siya. Pero ano yung koneksyon na hindi mo mabitawan itong ulo na ito ng santo? Nung nakita ko po yung ulong yun, parang bagay siya dun sa pwede kong ipagawang santo. Kwento ng nanay ni Franz na si Rina, hindi maipaliwanag na bigat ang agad niyang naramdaman sa ulo ng puon na inuwi ng panganay na anak. Takot ako dun sa ulo. Kasi nakapwesto pa. Pag akit mo na hagdan, altar na. Tapos, kahahilera niya yung mga santo. Para sa akin, hindi siya na dapat nananando. Creepy naman kasi, di ba? Na may pugot na ulo doon. May mga collection ka tapos may pugot na ulo. Creepy. Kaya nga ito si Vegeta, di ba, natatanggal ang ulo nito. Napapalitan mo, pwedeng hindi siya super saiyan. Pero pag itong si Vegeta, naka-display na ito lang, di ba, creepy din. I don't think na, walang, na may kababalaghan sa ganon. Tapos, napansin ko, sunod-sunod na may namatay. Nawala ang tito ko, ang lolo ko. Sumunod din after 2 weeks. Confirmation bias. Sa buro ng lolo sa tuhod ni Franz, nakatanggap siya ng regalo mula sa isang balikbayang kamag-anak. Ang 1,000 piso ay agad niyang ginamit para sa pagpapaayos ng ulo at pagpapagawa ng mga kamay na pinapangarap niyang poon. Ano pala to kit bash ng ng santo Matapos ang ilang buwang sakripisyo at pag-iipon mula sa Nag-assemble. kinita niya sa pag-online selling nitong pandemya, naipagawa na rin ni Franz ang buong imahe ng kanyang Niña Maria. Ano ang mga una Gumawa ka kasi ng sarili mong ano yun? Ba't nag-imbento ka? ng laman ng dasal mo sa kanya nung una siyang mabuo? Ito yung legit na idolatry. Hindi, let's say debatable yung mga santo ng ng mga Katolik. Debatable 'yon, 'di ba? Kasi sige, bigyan na natin ng pasintabi sa mga biblical experts at diyan Siyempre, sige, pagbibigyan na natin yan, halimbawa, rebulto ni San Joaquin. May sinisimbolize siya na totoong santo talaga. Ito kasing ginawa ni Kuya, nag-imbento siya ng sa kanya. Lagi ko pong pinagdadasal sa... Kumbaga, kung evil man na gumawa ka ng kahoy, mas lesser evil na yun eh. Kasi, di ba, katwiran ng mga Katoliko, nire-representa daw nun. Itong sa kanya, wala kasing Pero mo, Santa Niña ba? Niña Santa? Na kung paano ko siya alagaan, ganun nga din po alagaan yung pamilya ko, ako, mga kapatid ko, lolo't lola ko. Hanggang sa isang gabi, nag-umpisa nang magparamdam kay Franz ang isang anino ng isang bata sa kanyang mga panaginip. Ano ang laman ng mga bangungot mo? Meron pong ataol dun sa harap ko, na nandun din po yung nanay at tatay ko na umiiyak po sila kasama yung mga kapatid ko. And parang may anyong bata pong anino lang po talaga na anyong bata na hindi ko malaman kung lalaki ba Pag mga sakrista na ganyan, ang weird ang itsura, to o babae na Parang hindi mo pwedeng ayain ng inuman. Parang laging maririnig mo puro kabanalan sa bibig. po sa harap namin. Ano ang ginawa nung anino doon sa panaginip mo? Tinitignan lang niya na kami na nag-iiyakan po yung nanay at tatay ko. Sino yung nakaburol sa panaginip mo? Napapag-isip-isip ko na di kaya si Lola nga po yun. Kasi nung mga nangyayari po yung panaginip na yun, si Lola po parang unti-unti na po siyang nag-uulyanin po talaga. Dahil kamamatay lang din po ng tatay niya, kaya may chance po na sumunod nga po siya. Kapag sinabi ko, kailangan Forward na natin yan. dito and tell. Nanay sa bagong gawang rebulto, iba raw ang nakikita niya sa puon ng Niña Maria.
Niña Maria. Every 3 a.m., hindi ko alam kung bakit. Pero doon sa buong altar, lahat ng katabi niya, nakikita ko yung mukha. Siya lang ang black. From head to foot. Nung kinwento ko na sa kanya yung, Franz, ba't sila ninyo lahat nakikita ko, pero hindi niya mo, hindi. Tapos sabi niya, Mami, Paka-weird, ano? ako naman nananaginip. Lingid sa kaalaman noon ni Franz na mismong mga unang may-ari ng ulo ng puon ay nakaranas din pala ng kababalaghan. Napanaginipan ko na aksidente ako sa motor. Ang nangyari, Confirmation bias na lang yan, sir. bumotor ako, yung motor nahati sa gitna. After Pwede ka naman managinip ng ano eh, kahit hindi ka may-ari ng Santo Niño eh. Diba? weeks yata yun, gano'n. Yun, nagkatotoo yung panaginip ko. As in, na-disgrasya talaga ako sa motor. Simula nung nandun na yung dumating yung ulo na yun, tsaka ako na naginip ng gano'n. Confirmation bias. 2 ng Oktubre, Naghahanap ka lang ng dahilan ng pagkadisgrasya mo. sumiklab ang malaking sunog sa kwarto kung Ano yung sabi gano'n nung estatwa, no? Tanga na mga to, dami-daming nangyayari. Ako lang pinagbibintangan, nakaupo lang naman ako dito. saan nakalagay ang kanyang Niña Maria at iba pa niyang mga puon. Habang naglilinis na po kami, naalis na namin yung mga nasunog na kutsyon, ibang poon, damit. Nagkwento po yung kapatid ng lola ko din. Habang pinapatay ko yung apoy talaga nagdadasal ako, Lord, binigay mo sa amin ang bahay na ito. Hindi ko kakayanin mapatay ito. Ngayon kung yung bahay na ito para sa amin na binibigay mo, tutulungan mo ko para mapatay ko ang apoy na ito na alam ko gawa ng isang diablo. At kung sa mga espiritu ng diablo ito sa pangalan ni Jesus, kinalalayas kita ngayon din. Katabi lang niya po talaga nung Niña Maria yung saksakan, yung pinagmulan ng sunog. Pinagtataka namin yung mga santong katabi din po ng Niña Maria. Ba't sila po yung mas nauna pang nasunog? Pwede din naman pong mauna yung Niña Maria yan dahil may damit nga pong tela. Hindi, confirmation bias yan. Matapos ang nangyaring sunog dahil na Wala namang footage kung ano yung itsura, kung bakit nasunog ba or hindi. Siyempre, mas maganda makita natin yung totoong itsura ng pagkakasunog. May factor doon, baka mas malayo siya doon sa pinanggalingan ng sunog. Inimbento mo lang na siya yung malapit doon sa saksakan. 'Di ba? Kwento nyo lang kasi yan, men eh. sa hindi maipaliwanag na Nagagalit kayo sa akin? Sir Frederick, shout out. pangitain sa mag-ina. Nagpasya ang nanay ni Franz na pansamantalang ilagak muna ang rebulto ni Niña Maria sa isang maliit na kapilya sa Malabon habang hindi nila alam ang hakbang na gagawin dito. Malat na po yung tingin ko sa kanya na yung ginagawa ko nung Hindi, ito ito common sense na tanong. Hindi, let's say, wala na tayong pag-argumentohan. Let's say, yung ano mo na yan may problema talaga, yung rebulto na yan. Bakit hindi mo sunugin na lang yan? Or itapon mo na lang? Ba't mahalaga pa rin sa inyo? Hindi ko na po magawa-gawa sa kanya noong mga araw na yun. Parang gusto niyang talunin yung pananampalataya namin. In the name of Jesus, I break the seal around you. Sinamahan ng Rated Corina ang pamilya sa isang eksperto sa eksorsismo para malaman at mabindisyonan ang pinaniniwalaan nilang nasasanibang rebulto. Tatandaan natin na ang mga espiritu ng kadiliman ay nananahan sa kalikasan. Kasi pagkatapos nilang mawala ang kanilang lugar sa langit, sila'y pumunta dito sa lupa. Rebulto ba ito? Itong ay may face mask eh, no? Kala ko rebulto yung nasa likod ni Father. Pinag-ukitan ng ulo ng birhen ay nanggaling sa isang puno na pinananahanan ng masasamang espiritu. Pag bumili ng mga larawan, huwag munang gagamitin ng hindi binabasbasan. Ipapadala sa simbahan, hingin sa pare na basbasan. Para kay Franz, mahalagang hindi tayo bibitiw sa pagdarasal tulad ng mga gintong aral sa buhay na minsang naituro sa kanya ng kanyang Lola Esperanza. Nga nakita ko yung kung paano siya lumaki, na naging malapit sa Panginoon. Bilang ba
Sa kakadasal sa rebulto. Joke lang. Tayong nakaano agad sa kanya yung sa kabanalan gano'n. Pagkatapos ng lahat ng ito, Franz, natinag ba ang iyong pananampalataya kay Alam mo sa akin, sa paggalaw pa rin ng tao ako magbabase ng kabutihan niya, ng kalooban eh. Sometimes, no, hindi lang sa pagiging Katoliko, pero ironic, kadalasan, kung sino pa yung mga religious na kabilang sa mga malulupit na religion, yung talagang yung pananampalataya nila ay talagang matapat sa religion nila, sila pa yung mga siraulo minsan eh. Sila pa yung mga bastos, mga mayayabang. Pansinin nyo yan. Wala akong sinasabing particular na religious group, pero kung sino pa yung mga talagang magaling mag-devote sa mga ganyan, sila pa yung mga hindi kaaya-aya ugali. Sa totoo lang. Maria? Ang tunay na pananampalataya ay wala po sa rebulto. Nasa puso, isip po natin lahat yan. Wala pala sa rebulto eh, bakit pinaniniwalaan mo na may problema itong rebulto mo? Anyway, mga kababayan ko, yan lang po ang napag-usapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.